talaga ako kay Jesus. Pero syempre, isa rin ako sa mga tipikal na nagsisimba lang tuwing Sunday. Masabi lang na nagsimba ka, okay na yon. Naging member din ako ng choir sa church namin noong grade 6 sa kadahilan ng gusto kong mag-serve sa Kanya. Pero syempre, nakaka-burnout yung puro attend ka lang ng practice. Pero walang fellowship. Madalas din akong sumama sa catechesis noong elementary ako. Gustong-gusto kong malaman at matutuhan ang salita ng Diyos. Kung pagdating sa ugali, pangit ang ugali ko. Madalas akong magsabi ng bad words and yun yung way of expression ko. And take note guys, hindi siya nakakaganda. Actually, maraming encounter ang ginawa ni Lord sa akin. Nagsimula noong 13 years old ako. Meron akong kababata na nag-invite sa akin umattend sa isang Christian group. So, paano ba ako napa-oo? Simple lang, na sinabi lang sa akin na may food. And I remembered na unang attend ko doon ay umiyak ako agad. Naging topic namin yung your good works cannot save you. For we are saved by His grace alone, through faith alone, in Christ alone. At napag-usapan din namin yung His overflowing love. Natutunan ko rin na you cannot love someone if hindi ka overflowing by His love. So, naging active and part na ako ng group. Kaya lang, nung nag-grade 8 ako, naging busy na ang lahat. And hindi na natuloy ang weekly gathering namin. After that, nawala na yung safe place ko, which is the Lord's people. And kahit hindi na active yung group namin, hindi pa rin nawala yung longing ko kay Lord. So, grade 10 ako nung nasyaran ako ng gospel. And sweet 16 ako nung nag-yes ako kay God sa gift niya. Until may naramdaman ako na may kulang at may hinahanap yung heart and soul ko na makaka-help pa sa akin na mag-grow. Hindi naman ako active na nakaka-attend sa church kasi hindi naman ako pinapayagan ng magulang ko. So after that, medyo nawala rin ako nung naghahanap ako ng new leader and church. Until na naginip ako noong May 16, 2021, I called it as my wake-up call dream. Kasi sa dream ko ay nasa life and death situation ako. And yung setting is sobrang dilim. Yung puso ko punong-puno ng takot and nakita ko doon ang wrath of God. Tapos habang nakikita ko yun, bigla akong kumanta. Tinawag ko si God at nag-repent ako. In just one snap, biglang lumiwanag. Pinakita sa akin na magiging maayos ang life ko at ng family ko. During those times, ay grateful ako kay Desiree Manaloto, friend and classmate ko nung grade 8. Nagkaroon lang kami ng conversation about sa college admission. Nagulat ako sa naging conversation namin kasi nung nag-share ako ng struggles ko, ay nag-share din siya ng devotion niya. So ako, na-excite and niyaya ko siya na maging ka-devotion buddy. So nag-set kami ng mag-call every other day. And I remembered clearly nung unang araw namin na to share devotions, nag-iyakan kami pareho kasi pinag-usapan namin yung pain and struggles and how God comforted us through His words. And after naming mag-share ng devotions, ay nagyaya rin kami sa iba pa naming friends na mag-join sa aming heart-to-heart talk session. So doon na nag-start na nanood na kami ng iba't ibang preaching and services. So happy ako kasi mas nakilala namin ni Des ang isa't isa. So, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maaawa kasi same kami madalas ng pinagdadaanan. And naalala ko na sinabi ni Des sa akin na baka ginawang pareho kami ng pinagdadaanan para ipakita ni Lord sa amin na hindi kami nag-iisa. Na sa tuwing makakalimutan o manghihina yung isa sa amin ang magpapaalala sa goodness and faithfulness ni God sa life namin. Matagal na din akong niyayaya ni Des na sa Horizon mag-church. Hanggang sa napapahayag niya ako. And nakita ko yung way and culture ng church sa pagiging involved sa life ng bawat disciple. And the church is truly willing to train people to become their best version for the Lord. Like, nakikita ko na sinishare ng mga leaders ang devotions and message ni Lord for them. And ini-encourage na mag-send din nito. Naging malaki yung role ni Momski Geraldine Baranal sa akin kasi pinaramdam niya na willing siyang makinig at alamin lahat ng nasa puso't isipan ko. So March 19, 2022, I gladly joined Horizon and signed the covenant.
Only a year after that, God is so faithful enough that He honored my heart and hard work for Him. I became one of the privileged primaries ni Mama Grace. Syempre, my response was, bakit ako? Natakot and nahirapan ako to say yes. Kasi ramdam ko nakakaiba yung ways niya to disciple us, from drinking milk to eating solid foods. Ibang level of maturity and perspective ang kailangan ko because under training kami to become leaders. Isa siya sa mga pinadala ni Lord na maging kakampi ko sa buhay. Habang sinusulat ko to, na-realize ko na ang dami nang nasagot na praise ni Lord para sa akin. Kasi ngayon, kasama ko na yung kapatid kong si Sam na mag-worship and umattend ng Sunday service. Fruit si Sam sa project naming Batch Corinthians ng Soul 2 sa aming Malaya concert. Happy ang heart ko sa pinapakitang grace ni Lord sa family ko. Kasi binibigyan niya ako ng mga kakampi na ilalaban sa prayers ang salvation ng buong angkan namin. Nakikita ko na nagmo-move siya sa heart ng mga pinsan ko. Kasi nagiging open na kaming i-share yung goodness and faithfulness ni God sa buhay namin. Ang galing din ng miracle ni Lord sa life ko. Kasi before, pahirapan ako umattend on-site, though active naman ako online. I remember na naiinggit ako sa iba kong spiritual sisters na nakakapag-on-site. Ngayon, pinapayagan na akong mag-on-site to the point na hinahatid kami ni Papa sa sakayan. Naniniwala ako na ang pamilya natin ay para kay Jesus. And this story will be marked as the date of birth of His faithfulness and goodness in my life. Ako si Rosana Dove, ang dating batang ligaw, ngayon ay natagpuan ang liwanag ng Diyos. Praise the name of Jesus! This is the day you made, so I'll rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. This is where I believe that you are more than enough for me. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the
joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Jesus, come what may, you are worthy of all my praise. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. And I'm standing in your presence. I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, 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 oh. So let it rise up like a river, overflow
salamat, Panginoon. There are so many reasons to celebrate you, Jesus. You are so good. You are so faithful. We have received so much from you, Lord. We have so many reasons to celebrate you, the Lord of love, our Savior, the giver of life. You are the reason why we sing, Lord Jesus. You are our purpose for living, O Lord. Hallelujah. Oh, we worship you, God. We worship you, Jesus. We celebrate your goodness and we declare it, Lord. Oh, we love you, Jesus. Thank you for loving us first. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, yes, oh God. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you are faithful, God. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Oh, say, all my life you have been faithful. Yes, you are faithful, God. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
ay dakila at karapat-dapat na sambahin, karapat-dapat na itaas, O God. We give you praise, we give you honor. Jesus, the name above all names, the one who is above all everything, the one who is so worthy to be praised. Walang iba, Panginoon, kung hindi kayo lamang, Panginoong Jesus. Come on, give Him praise. How great is our God. How great is our God. He is worthy to be praised. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, we give you the highest praise that you deserve. You alone deserve, oh God. How great are you, Lord. Can we just sing that one more time? Come on, declare how great is our God. How great. That is who you are, Lord. Our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. That is who you are, Lord. How great is our God. Come on, praise Him. Receive the glory, receive the honor that you alone deserve, oh God. We worship you, Jesus. Hallelujah. Blessed Sunday to all of our Horizon Online champs. So again, gawin na po natin culture ito, ha? Na every time we gather together as an online community, gusto ko ilagay po ninyo yung ano ninyo, ha? Na magpakilala rin po kayo, no? Let us know where you are watching from, ha? So kung yan ay ibang bansa, yan po ba ay ibang lugar dito sa Philippines, no? Or within Metro Manila, let us know, no? Kung saan po kayo nanonood, and we would gladly appreciate that, no? And meron po din pong mga lalabas po dyan, no? Na mga info sa mga nangangailangan po ng prayer or even counseling, no? And even on a more serious note, diba? May mga tao talagang kailangan lang ng kausap, no? Minsan talaga, no? Yung demonyo, diba? Minsan nakaka-inject siya sa atin ng mga suicidal thoughts, no? Hindi lang yung mga negative na mga emotions, diba? So kung kailangan po ninyo ng kausap, no? Horizon Online Minister will get in touch with you, no? So kung seryoso po talaga yan, no? Kami ay seryoso rin po kami na tulungan po kayo, ha? So again, so let those keep those thoughts, those chats coming. Let us know where you are watching us from, and gusto nga po natin na magkaroon po tayo ng isang community kahit na online po tayo nagkikita-kita o nagsasama-sama. At if you're watching right now, no, you are in for a treat kasi we are starting a brand new series. Opo, no? And we are entitling this series Enjoy, no? And then pansinin po ninyo yung spelling po natin, no? I-N tapos yung J-O-Y, no? So hindi lang po ito yung enjoy, no? Of course, masaya mag-enjoy, no? Pero ito ay ang pinag-uusapan po natin dito ay meron po ba talagang kagalakan, no? Is there really such a thing as a joy that surpasses all understanding? No, or a joy for all times, no, for all seasons, no? Parang minsan too good to be true, no? Pero yan ang tinuturo ng Bible, yan ang sinasabi ng Bible. So meron po ba talagang ganyan, no? And we want to tell you, no, na totoo po ito, no? And so itong bagong series natin, based po ito sa Book of Philippians, no, na sinulat ni Apostle Paul, and meron po tayong subtitle, no? At yung subtitle na yan, parang promise na rin po namin sa inyo habang susubaybayan po ninyo itong seryeng ito, no? Ang subtitle po nitong Enjoy series natin ay Getting Serious About
joy, no? So, among others, ang gusto ko pong sabihin po sa inyo, well, yung nga, seryosohin po natin yung kagalakan, ha? So, ika nga, kahit na some of us, no, tinanggap ng Panginoong Jesus, no? And yes, alam natin, no, madami tayong pinagdadaanan, pero alam mo, yung attitude natin, yung posture natin, o even yung minsan tinatawag nilang aura, no? Mahalaga rin po yan kasi part po yan ng testimony po natin, no? Sabi nga ng isang batikang preacher, si Charles Spurgeon, no? If you're talking about hell, your normal face will do. But if you're talking about heaven, no, sabi niya, utang na loob, although Englishman po siya, ha? Tinagalog ko na lang po, no? Sabi niya, but if you're talking about heaven, sabi niya, please naman, no, put a smile on your face, di ba? Kasi hirap nga naman, no, we're talking about heaven, tapos di ba, ang lungkot-lungkot ng mukha po natin, di ba, nakakulot po yung noo, o minsan baka parang galit pa. No, it's hard to talk about heaven, no, with our normal face, no. Kaya kailangan, no, put a joy in your face, no. O come on, lagay po natin diyan sa thread po natin, no, sa comment section. Ngiti naman diyan, bebe. Ayan, ha. Okay, no, smile looks good on you. But at the same time, itong subtitle po natin, Getting Serious About Joy, ay yung isa pa pong promise po natin na ako po bilang inyong mensahero, I promise also, no, not to make light or take your pain shallowly, no? Minsan din kasi sa totoo lang, no, at kasama na rin ako diyan, no, dun sa mga mag-apologize, no. Siguro in times past, in years past, minsan, no, sa sobra nating ina-emphasize yung joy at tama naman, no, pero baka minsan, no, hindi man natin sinasadya, baka na-i-invalidate natin yung pain ng ibang tao, no. Yung sometimes we tend to take the tears of other people lightly, no. Baka kung tayo ang dumadaan sa problema, no, gusto natin maging sensitive ang tao sa atin, tama? Pero minsan, sa totoo lang, ha, pag ibang tao naman po, no, ang may pinagdadaanan, ang sabihin natin, huy, di ba? Ngumiti ka naman dyan, tumawa ka naman dyan, Christian ka pa man din, di ba? O kaya, ikaw naman, di ba? Sobrang babaw mo. Yan, minsan mga ganun po yung mga pananalita po natin, no? Nagiging insensitive po tayo sa pain ng iba, no? Or minsan parang yung kaibigan ni Job, right? Yung ang hilig-hilig minsan natin mag-sermonize, no? Mag-theologize, no? And again, all those things mahalaga. May proper place po ang theology, may proper place po ang counseling, may proper place po ang encouragement, may proper place po ang advice, no, sa buhay ng isang tao. Pero minsan, baka ang kailangan lang ng mga mahal natin sa buhay o yung mga kaibigan natin o maging mga churchmates natin, baka minsan ang mas gusto lang nila yung may makinig lang sa kanila. No, yung minsan tinatawag natin a shoulder to lean on or a shoulder to cry on, no? Yung makinig ka lang din muna, no? Mamaya na yung mga advice natin, mamaya na yung mga ano natin, 'di ba? Yung mga encouragement natin, there's a place for that, no? Minsan sa theology, mayroon silang tinatawag na evangelical triumphalism, no? Parang lalim po nun, no? Ibig lang po sabihin nun, minsan we tend to often, no, overemphasize yung victory ni Christ. And again, totoo po yan, ha? Talaga namang Jesus is victorious. And because of Jesus' victory, we Christians now can also have the victory. Yeah, totoo po yan. But, no, minsan, parang ano natin, uy, di ba, huwag ka na malungkot. Di ba? Minsan may namatayan. Ano sabihin natin? Okay na yan. At least alam natin na sa heaven na siya. At maaari, totoo. No? Na yung mga loved ones natin na nauna na sa atin, maaari, alam natin, no? Tumanggap sila kay Lord, Christian sila. At alam naman talaga natin na nasa heaven sila. Pero hindi rin talaga natin maalis sa Bible. Even nga si Jesus umiiyak. Hindi po ba? Kung alam po natin yung kwento, di ba? Si Lazarus namatay. And ano daw po ginawa ni Jesus when He visited the tomb of Lazarus? He wept. No? Kahit na alam naman niya na bubuhayin niya si Lazarus, no? Maya-maya lang, no? But He still took the time to weep, no? So baka minsan yung sobrang panalo tayo, di ba? Babalik naman si Christ. Or yung loved one mo kasama na si Christ, no? No more pain, no? Totoo naman. No, pero
baka minsan di lang tayo nagiging sensitive, no, sa pinagdadaanan ng ibang tao na syempre at that moment, 'di ba? Syempre fresh pa yung wound, fresh pa yung pain, no? Nami-miss nila yung tao, nami-miss nila yung loved ones sila. Normal po 'yan, no? And pag umiyak yung tao, no, pag may meron siyang mga hinanakit, again, it doesn't mean na wala silang faith, no? It might simply mean tao lang din po sila. So, we don't want to invalidate, we don't want to cheapen, no? Hindi po tayo, I hope, ito yung prayer po natin na we will not give some, shallow advice, no? O yung mga shallow na mga encouragement, di ba? Na, daanin mo lang yan sa prayer, no? Again, mahalaga ang prayer, no? Pero may mga prayer po na lamentations. Di po ba? May mga prayer po na minsan wala nga pong words, no? Pero yung sabi nga po sa scripture, no, mga groaning, no, na too deep for words, no? So, ibig sabihin po ganito. Itong series po natin, though, syempre, ang emphasis, ang pag-uusapan ay joy, pero we promise, no, or at least we will do our best na not to invalidate, no, your sorrows, your pain, your hardship, your mourning, no? Tayo naman po, no, ang inyong lingkod, in 30 years of ministry and 50 years, no, of living in this world, hindi ka naman siguro mabubuhay sa mundong ito na hindi ka acquainted with grief. No? You ask any 50-year-old, imposibleng dumaan ka sa mundong ito, namuhay ka ng 50 years na hindi ka nakaranas ng pain. No? Imposible po yun. And of course, as 30 years po as a pastor, hindi lang po yung sarili kong mga pain, sarili ko pong mga suffering, sarili ko pong mga hardship, no? But bilang pastor, nakikiramay din po tayo, aware din po tayo sa mga pinagdadaanan ng mga kapatiran po natin, ng mga tupang pinagkatiwala po ng Lord sa atin. So, we promise na na to also in a sense do justice, no, to people's pain and suffering, no? Kasi itong joy naman, pag sinabi naman joy, hindi man ibig sabihin walang hardship eh. No? Hindi naman pag sinabing joy ay walang pain, no? Walang suffering. No. Hindi yan ang Christian life, no? Kundi sinasabi po natin yung joy that surpasses all understanding. Ito ay in the midst, no? In the midst of pain, in the midst of hardship, no? Some details lang po, no, dito sa book of Philippians, no? In case may mga nanonood po sa atin and hindi pa kayo ganun ka-familiar sa scripture, no? That's okay. Pakilala ko lang din po sa inyo, bigyan ko lang kayo ng konting background na makakatulong po sa atin as we follow along with this series. No? Una, ang salitang joy or rejoice, no, will occur at least 16 times dito po sa book of Philippians. 4 chapters lang po itong Philippians. Maikling libro lang po ito. Actually, kaya nga din natin basahin ito in one sitting. At baka kung walang hinto, baka matapos ninyo itong book of Philippians in 10 to or 15 minutes. Depende kung gaano kayo kabilis magbasa. No? So, dyan sa maikling epistle o letter na ito ni Apostle Paul, now we will come across the word joy or rejoice or rejoicing at least 16 times. So, alam natin, tema po ito ng librong ito o ng letter na ito. No? At isa pa, yung nga po yung sinasabi po natin kanina. No? Mahalagang matandaan po natin na this book is written by the Apostle Paul while he was in prison. Ngayon, hindi po 100% nagkakasundo, no, yung mga Bible scholars kung saan prison po ba nakulong si Paul. Kasi sa totoo lang, no, si Paul, pag bumisita ng isang lugar, dalawang lugar ang lagi niyang dadaanan. Yung synagogue tsaka yung prison. Opo, no? Yung una, sadya, yung synagogue, kasi parang strategy niya, no, para mag-evangelize. Pero yung prison, kahit na hindi na sinasadya, he will almost always end up in the prison of the city that he is visiting. Wala eh. Sabi nga nila, pag si Paul nag-preach, dalawa lang ang likely outcome. No? Pag hindi revival, riot. So, pag nagka-riot, ayan, sasabihin, troublemaker to. Yan, ikukulong po siya for causing
trouble, no? Kaya si Paul, acquainted sa lahat ng mga kulungan nung ancient times, no? So ito po, no? Written in prison, malamang-lamang ako personally, tingin ko ito yung nire-reference sa Acts chapter 28, yung dulo ng Book of Acts, no? Kung saan, ang sabi po doon, Paul was placed under house imprisonment. Ang belief ko ay dito sinulat itong Book of Philippians o yung letter to the church in Philippi. No? So, bagamat house arrest, no? Hindi naman talaga ito yung dungeon. No? And later on, after 2 years, we believe Paul was actually given his freedom. No? But dito sa 2 years na ito, itong house imprisonment, syempre kahit paano, dahil house imprisonment nga, restricted pa rin ang movement ni Apostle Paul. No? Bagamat malaya siyang makapag-preach ng gospel, no? People are free to visit him, pero hindi po siya malayang nakakalabas, no? Kaya si Paul, no, being a good steward of his time, yan, he took, I think under the inspiration ng Holy Spirit, no, he took the time to write this letter to the church in Philippi. At yan, pati tayo ngayon, no, 2,000 years later, ay nakikinabang tayo sa letter na ito, no? Pero it's important to keep in mind na this letter was written while Paul was in prison, no? So hindi ideal yung sitwasyon. Yet, no, in the midst of his house imprisonment, no, kung ito nga po yung nire-refer sa Book of Acts, no, nakuha pa rin ni Paul to exhort the Philippians to rejoice, no, na even he himself, na hindi man siya nagre-rejoice siguro sa sitwasyon niya, pero nagre-rejoice siya sa Savior niya. No? Isa pa, itong letter to the Philippians, pwede natin sabihin this is Paul's most personal letter. Bakit po natin nasabi yan? Kasi yung salitang, yung personal pronouns na I, me, my, no, this will occur naman more than 100 times. No? Now, usually, pag nababasa natin yung salitang I, me, my, o mine, no, sabihin natin yung napaka-selfish nung taong yun. Pero dito, sa letter to the Philippians, hindi po to selfishness. Ito po ay personal. No, ibig sabihin, sobrang personal ng letter na ito. That's why Paul refers to himself so many times. No? Kasi parang ganito, no? Parang sasabi natin, si Paul, hindi na siya, quote-unquote, nahihiya, no, sa mga Philippians. No? Kasi ganun nga po yung such is the nature of their relationship. No? Kaya hindi nahihiya si Paul na mag-share ng mga personal po niyang mga saloobin, mga personal niyang mga joys, mga pain, mga struggles, no? Even sa mga blessing, no? Pag-receive ng blessing from the Philippian church na hindi po mayaman na church, pero na tinatanggap po ni Paul, no, ang support po ng church na ito. Bakit? Kasi bagaba kay Paul, itong mga taga-Philippians, hindi na sila others. Ha? Di ba? Kayo po ba, may mga tao po ba kayo sa buhay niyo na hindi na po others? Na ibig sabihin, hindi naman sa makapal ang mukha natin, no? Hindi naman sa we're taking advantage, no, of other people's kindness or generosity. But, no, siguro aminin na natin, may mga tao talaga sa buhay natin na hindi na po sila iba. No? So hindi na din po tayo mahihiya, no, na mag-share ng mga saloobin natin o humingi, no, ng mga certain na mga favors. Kasi nga, hindi na po iba ang mga taong ito. No? Okay, so I think that is enough background, at least for now. Yung mga ibang background pa ng Book of Philippians ay sa mga susunod pa nating mga messages natin i-share, no? But at least, I think that is enough for now. And let's go to the part 1 or the first part of this message, which we have entitled, Bida ang Saya. Now, if you're watching this, kung Pilipino ka, or if you're watching this from the Philippines, malamang-lamang, alam na ninyo na ano po ito, no? This is ninakaw lang natin itong phrase na ito, no, sa slogan ng Jollibee, no? Kung meron po nanonood po sa atin and you're not familiar with the Philippines or you're not familiar with this Tagalog phrase, no? Meron din po tayong alternate title ng message na to. In English, no, I would entitle this
is my happy pill. Yan, no? Sa mga English-speaking naman ng mga audience natin, no? I think mas familiar naman sila dun sa my happy pill, no? Of course, yung happy pill, hindi naman literal na pag kinain, parang ano lang po ito, no? Image lang na pag kinain mo tong pill na ito, yan, no? This brings happiness, no? Kaya happy pill, no? Malamang-lamang ang tinutukoy lang niyan candy. No? So, my happy pill or ang original title niya sa Tagalog is Bida ang Saya. Ang passage po natin, no, is taken from Philippians chapter 1 verses 1 to 11, no? Basahin ko po muna para sa bawat isa sa atin. Pero pag nakikita niyo po sa screen, maganda rin po, no? Na wherever you are watching this broadcast, no, you follow along, no? With your eyes, and then if appropriate, no, kung may privacy naman po kayo, you can follow along also with your lips. No? Sabi po rito, Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus who are at Philippi, with the overseers and deacons. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my God in all my remembrance of you, always in every prayer of mine for you all, making my prayer with joy. Verse 5, because of your partnership in the gospel from the first day until now. And I'm sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. It is right for me to feel this way about you all, because I hold you all in my heart. For you are all partakers with me of grace, both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel. For God is my witness, how I yearn for all of you with the affection of Christ Jesus. And it is my prayer that your love may abound more and more with knowledge and all discernment. Verse 10, so that you may approve what is excellent, and so be pure and blameless for the day of Christ. And finally, verse 11, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. No? Wow, medyo mahaba-habang verses po yan, no? 11 verses. No? Pero kung susumahin po natin, Pimans, ano bang sinasabi ng first 11 verses na yan? Well, basically, aside from the usual greeting po ni Paul to the people in the Church of Philippi, pwede natin sabihin na ang pinag-uusapan po dito ni Paul ay yung 3 sources of joy. No? Come on, lagay nga po natin sa ating chat box, no? 3 sources. Yan, no? Now, hindi po natin sinasabi na ito lang yung 3 source of joy. No? Pero dito sa mga passages na to, itong verse 1 to 11, at least 3 sources ng joy ni Apostle Paul. No? So dahil ito yung 3 sa mga source of joy ni Paul, no? So as an application, pwede rin po natin sabihin na itong 3 to ay pwede rin na maging source of joy natin, no? Regardless of our situation or circumstance. So ano-ano po itong 3 sources of joy na ito? O ready na po ba tayo sa salita ng Diyos? Kung ready po tayo, lagay po natin sa ating comment section, ready. Ayan, no? So, number 1, no? Paul talks about the joy of memory. Ayan, no? The joy of memory. Sabi po niya sa verses 3 and 4, I thank my God in all my remembrance of you, always in every prayer of mine for you all, making my prayer with joy. Yan, no? Iba talaga ang may pinagsamahan. Amen po ba tayo dyan? No? So, totoo po ba na kung may mga tamang tao sa buhay natin, no? It doesn't mean na mawawala yung mga problema, no? Or hindi tayo dadapuan ng mga challenges in life. Hindi naman. Pero I think you will agree with me. With the right people around us, no? They make life so much easier.
Hindi nga lang easier, di ba? These are the people na who, kahit na paano, no? Kahit na mga ang bibigat na mga pinagdadaan natin, pero these are the people who almost always never fail to bring, no, joy to our hearts and sometimes even laughter, no, and a smile, no, to our faces. Di ba? May mga tao po ba kayong mga ganon na yung sobrang gaan-gaan lang nilang kasama na if you're around them, kahit na ang bigat-bigat ng ating pakiramdam, pero maya-maya, you find yourself laughing, smiling, di ba? Baka naluluha ka pa rin, pero tears of joy na, no? Hindi lang puro tears of sorrow and lament, no? O again, nag-promise po tayo kanina. Nasabi ko po, I don't want to cheapen your pain. No? I don't want to invalidate your suffering. No? So kung ano man ang mga pinagdadaanan natin, mga kapatid, well, di ba? It is what it is. Pero sinasabi lang po natin, yeah, there's a time na may mga times na gusto na lang natin mag-isa. We want to be isolated. Minsan ayaw lang natin muna humarap sa tao. Ayaw lang muna natin ng may kausap. Ako, naintindihan ko rin po yan kasi ganyan din po ako. Diba? Pero at the same time, let us not rob ourselves of the blessing of having the right people around us. And if I may add, let us also not rob others, the people who truly love us, of the privilege to minister to us. Sa totoo lang, may mga tao po na pag naiisip mo sila, parang lagi na lang negative. Hindi mo ba? Pero hindi mo na sila pag-usapan po natin. Pero thank God, buti na lang. May mga tao din po sa buhay natin na every time we remember them, hindi naman siguro din sila perfect, I'm sure, pero pag naalala natin sila, pag naiisip natin sila, we can't help but smile at least on the inside. Ganun po ang tingin o ang trato ni Apostle Paul sa mga taga-Philippians. Na every time daw naalala sila ni Paul, every time pinagpre-pray sila ni Paul, ano daw po? Lagi daw pong with joy. So again, hindi rin siguro ibig sabihin na perfect yung relationship nila. Hindi din siguro ibig sabihin perfect yung church sa Philippi. I'm sure hindi. Pero I think, ang sinasabi ni Paul, every time naiisip niya yung church in Philippi, mas nangingibabaw po talaga yung saya kesa yung mga lungkot. Yung mga happy memories kesa sa mga sad na memories. I'm sure may mga nag-backslide din sa church sa Philippi. I'm sure may mga pasaway din sa church in Philippi. Sure yan. Diba? Wala nga perfect church eh. Pero, diba? Still, pag naiisip sila, pag naalala sila, pag pinagpe-pray sila ni Paul, ano sabi niya? Always with joy. Wow. Meron po ba tayong ganung klaseng mga tao sa buhay po natin? Kung meron ka man, mag-testify naman po tayo ka man. Lagay po natin sa comment section, ako, meron. Yan. Huwag tayong mahiya. Di ba? Blessing po sila. Na may mga taong pinadala ang Lord sa buhay natin to kind of ease the burdens of life. To help us carry yung weight na ng mga, kung ano man yung mga binubuhat o pinagdadaanan natin. Sa totoo, there are some prayers that are birthed because of burden. Pero dito sa Philippians, matututunan din po natin na there are some prayers that are produced by joy. Sana hindi lang tayo puro pasanin. Sana meron din talagang delight. Alam natin ang discipleship, mahirap, may sakripisyo. Pero sana ang ministry hindi puro hirap lang. Sana when we look back sa mga times na naglilingkod tayo sa Lord, naglilingkod tayo sa church, may hirap, may sakripisyo, for sure. Pero sana mas nangingibabaw yung laughter, yung joy, yung community, yung camaraderie, yung sincerity ng mga samahan po natin. Wow! We can't help. But when we look back sa ganung mga klaseng tao, hindi man doon sa sitwasyon, yung sitwasyon, baka yung nga nagbibigay ng lungkot sa atin. Pero when we think of certain people in our lives, wow, nagbe-birth po ng joy sa mga puso't kaluluwa natin.
So ngayon, huwag natin gawing academic, ha? Itong passage na ito. Mamaya, no, there's a place and time, no? So may mga passages na kailangan talaga pagbulay-bulayan, may mga passages po talaga, di ba, na kailangan po talaga mag-dig tayo deep para makuha po natin yung treasure niya. Pero dito, ngayon sabi ni Apostle Paul, no, I remember you with joy, no? So siguro, ito din ang gawin po nating exercise, no? And baka some of you right now, you're watching and malungkot ka na nga, di ba? Tapos lalo ka pang nalulungkot habang pinapakinggan mo ko, no? Wag naman sana, no? Pero eto po, no? I'm going to go through a series of questions, no? Huwag kayong mag-alala, hindi naman po ito academic, ha? Saka wala po exam dito. Pero ang pakiusap ko lang po sa inyo, total nanonood ka na lang din, makisama ka. No? O come on, lagay po natin sa comment section po natin. Makisama ka, bebe. Okay? Ito mga 7 question lang, and I promise you, kung makikisama po kayo, kung mag-cooperate po kayo, no? At the end of these 7 questions, no, mapapangiti po kayo. Will you take me on that dare? Sige, simulan po natin, ha? I'm just going to ask a series of questions, and then kayo, pagganahin lang ninyo ang inyong memory. Ha? Kasi joy of memory ang pinag-uusapan natin. Ha? Kasi baka some of you, baka sinasabi ninyo, P-Mans, no? Buti pa si Paul, meron siyang Philippians. Ako, wala. No? Walang tao sa buhay ko that brings me joy. No? Puro na lang sorrow, puro na lang heartache, no? Puro disappointment, o baka meron pa nga betrayal. No? Pero I think marunong ang Diyos. No? Alam ng Diyos na mahirap ang buhay, kaya marunong magbalanse din po ang Diyos. Baka kailangan lang natin, no? Isipin natin yung mga tamang tao para mabalanse po yung buhay natin. Para in the midst of burden, naalala rin po natin yung mga moments of joy. Are you ready? Sige, ito ha. Ano lang natin? Daanan lang natin to, pero cooperate lang kayo, no? Kung ano yung tanong, isipin lang po talaga ninyo yung sagot. Okay? Number 1, who shared the gospel with you? Naalala pa po ba ninyo? Sino o sino-sino ang mga taong pinadala ng Diyos sa buhay mo para ibahagi ang ebanghelyo sa'yo? Doesn't that bring joy to your heart? Kasi pag-isipan lang po natin yan, ha? Baka some of us, no, na born again kayo 20 years ago, 30 years ago, 50 years ago. Baka kailangan medyo mas we need to work harder, no, to jog our memory. Pero we will get there. Ha? Okay, isa pang question. Ha? Sino yung mga tao sa buhay niyo who first believed in you even before you believed on yourself? Yung mga tao na sila yung nag-call out, no, ng gift mo, ng talent mo, especially yung time, no, na ikaw nga mismo hindi ka pa naniniwala sa sarili mo. Naalala mo na sila? I'm sure meron yan, imposibleng wala. No? At kung naalala mo na sila, baka nga, no, I will make a prediction, baka nga nakangiti ka na ngayon kasi naalala mo itong mga treasures, no, na pinadala sa'yo ng Diyos. Question number 3. Sino yung mga tao na nandyan para sa'yo? Ito medyo pangit yung yung circumstance. During the darkest or most difficult seasons of your life. Pero, ang naalala mo, hindi yung difficult season, kundi ang naalala mo yung mga dependable friends mo. Di ba? Yung mga taong hindi ka iniwan, no? Ito yung mga tao na they embody the word loyalty. No? Yung sinabi nila sa'yo, pre, hindi mo kailangan tawagan kung ayaw mo ng kausap, pero kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Di ba? Meron yan, I'm sure. Okay. Pwede nga hindi friend pwede nga family. Pwede nga churchmate. Isa pa, no? Ito, ha? Pag pinakinggan natin to, at first, parang negative. Pero later on, no, pag binuo natin yung picture, makikita natin, isa rin pala to sa mga quote-unquote Philippian na pinadala ng Diyos sa buhay ko. Okay, ito po yung tanong. Sino naman yung tao? Who was the friend who spoke a hard truth? No? At nung sinabi niya sa iyo yung masakit
na katotohanan. It almost ruined or broke the relationship. But later on, nung pinagbulay-bulayan mo, no, or nung inalis mo pansamantala yung defensiveness mo, at pinag-isipan mo yung sinabi niya, ang sabi mo, alam mo, tama siya. Hindi yung may tama siya, ha? Hindi, tama siya. No? Alam mo, it took courage for him or her to say that to me. And then later na-realize mo, okay, tama sila, at may point yung sinabi nila, at sinabi nila yon hindi para saktan ka, kundi para tulungan ka. No? Kasi baka ito yung mga time na medyo blinded tayo, no, sa sarili natin kung ano man yung pinagdadaanan natin during that time. And somebody needed to say, no, that hard truth, no, para mamulat, no, yung ating kaisipan. Sino po yung mga yon? Aren't you thankful for them in the long run? Siguro during the moment na sinasabi niya sa iyo yun, during the moment na kino-confront ka niya, baka ang sakit, no? O baka naisip mo nga tumalikod o mag-walk out. Pero buti na lang, no? Sinuspend mo yung defensiveness mo enough, no, para pakinggan yung truth na sinasabi nila, and even now you are a better person because of what that person told you. Hindi po ba ngayon na naisip mo sila, no? Hindi po ba na it brings joy to you, no? Hindi ka ba grateful kay God at sa mga taong yun, no, that they spoke the truth in love to you? Ito pa. Another question. Ito, isipin po ninyo to, ha? Who is the person who gave you the best advice that you have received so far? Yan, no? I'm sure meron po yan, di ba? Hindi naman siguro lahat ng mga friends natin ay matataas ang IQ o mga cum laude. Pero I'm sure, no, biniyayaan din tayo ng Diyos ng mga wise friends sa buhay natin. Sino po yung mga tao na nagbitaw ng mga gems, ng mga ginto, no, para sa iyo, especially the time that you needed those words of wisdom? Okay? Naisip na po ba ninyo sila? No, naisip niyo po ba? Naalala na po ba ninyo yung advice na binigay po sa inyo? Okay. Ito pa, no? Medyo may similarity ito dun sa question kanina, pero may konting twist, no? Kaya naiba pa rin po siya, no? Who was the person naman na who was a little hard on you? Okay? At parang minsan naisip mo, parang galit yata sa akin tong taong to. Parang lagi akong pinag-iinitan. Or yung lagi na lang ako. Pero ngayon na nag-grow ka na, nag-bloom ka na, nag-blossom ka na, nag-mature ka na, ngayon mo din na-realize na, okay, kasi itong taong to, no, kaya siya hard sa akin, kasi nga, no, sila ang unang nakakita ng potensyal sa akin. No? Ito yung mga time na hindi ko pa nakita itong mga potensyal na ito maging sa sarili ko. Pero itong mga taong to, nakita na nila, no, way before I saw it for myself. Okay? And, no, ito pa, no? Siguro ito yung last question. Ha? Again, dinajag, we're taking a trip down memory lane. Ha? Sabi nga po nila. Ito po, no? Ito naman yung ikaw naman ang nag-invest sa taong ito. And siguro, kung aminin natin, baka at first, no, nung nag-invest tayo sa buhay ng taong to, baka medyo may pagka-pasaway pa siya, no? Early on, may immaturity pa, pero you are so glad you did not give up on this person kasi ngayon kitang-kita mo na ang mga growth nila. So who is the person whom you have invested that right now has shown the most fruit or growth currently? So, aren't you glad? Diba? Blessing din po sila. No? At first, parang feeling mo, diba, bakit pinapadala sa akin ni Lord? Yung mga pinaka-makukulit na mga disciple, pinaka-makukulit na mga estudyante, mga makukulit na mga kaibigan. Pero hindi, diba? Kasi alam ng Lord, no, na ikaw yung tamang tao na magdi-disciple sa kanila, ikaw yung tamang tao na mag-guide sa kanila, kaya kita mo, ang laki na
na pinagbago ng mga taong to because of your influence. Oh, itong mga taong to, don't they also bring so much joy to your heart? O, nakita na po natin, no? So, nakikita po natin, di ba? Minsan, hindi natin dinedeny yung hardship ng buhay. Pero minsan, no? Nasa perspective lang din po yan, eh. Kung lagi tayong nakatingin dun sa mga mahirap, di talagang mawawalan tayo ng joy. Pero kung titignan natin yung paano binabalanse ng Diyos, di ba? Minsan ganun lang po yan, no? Mahirap ang buhay, mahirap ang sitwasyon, pero nagpapadala ang Diyos ng mga tamang tao sa buhay natin to ease, no? Hindi natin sinasabing easy, no? Pero they make life easier, no? Because of their presence and their investment in our lives. Okay? So, natupad ko po ba yung promise ko po sa inyo na sabi ko, if we go through these 7 questions, no? Parang reflections, mapapangiti ko po kayo. Oh. Diba? Right now, no? Bago tayo magpatuloy, before we go to point number 2, now why don't you take a moment, saglit lang naman to, hindi naman po to prayer meeting, no? But why don't you take a moment to just pray or whisper a simple and short prayer to God on their behalf. Sige lang, no? Just go ahead, and siguro it can be as simple as, thank you Lord, no? And then banggitin ninyo ang pangalan ng taong yun o mga taong yun na pinadala ng Diyos sa buhay po natin. And some of them, diba? Baka nandyan nga lang sila sa tabi-tabi, diba? Baka nga churchmate mo, baka nga sa bahay mo, pamilya mo, ka-office mate mo, no? Ang bilis lang mag-reach out sa kanila. So, after watching this message, why don't you give them a call or give them a text message just to show your appreciation to them. Ang tawag po natin dyan, the joy of memory. Na may mga tao, sure ako dyan, na pinadala ng Diyos sa buhay natin that brought a smile to our face and joy to our hearts. Ano po yung pangalawa? Pangalawang source of joy ni Apostle Paul na pwede rin pong maging source of joy natin. Now, we call this the joy of ministry. The joy of ministry. Opo, no? May kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. No? Sabi ni Paul, I thank God in all of my remembrance of you. Bakit daw po? No? Hindi lang dahil sa fellowship, kundi dahil din po sa ministry, partnership. No? Kasi sabi niya, no? Because of your partnership, verse 5, in the gospel, from the first day until now. And I am sure of this, no? At nagdagdag ito sa kagalakan, no? Sa puso ni Apostle Paul, that he who began, si God na po ito, a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. And sabi niya, it's right for me to feel this way about you all because I hold you in my heart, for you are all partakers with me of grace, both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel. And finally, in verse 8, sabi niya, God is my witness, how I yearn for you all with the affection of Christ Jesus. Na? Tama po ba mga Horizon Online Champs, na kung mas marami tayong mga pinagsamahan or mas marami tayong pinagdaanan, mas malalim din yung relationship. Tama po ba? No? Kasi yung mga tao na binanggit natin kanina, o yung nagtanong po tayo, who is the person who invested in you? Who's the person who spoke truth to you? Na, ito yung mga tao na malamang-lamang hindi mo lang kasama in good times. Kundi more on na mas na-appreciate mo yung presence nila during the tough times. No? Sabi nga po nila, when the going gets tough, the tough gets going. No? Or the tough goes together. Di ba? Kasi we attract who we are. No? Yung mga matitibay, ang madalas kasama, mga kapwa matitibay. No? Na, hindi ibig sabihin, hindi ka nanghihina. Pero yun na nga po. No? Pag yung isang matibay, nanghina, yung isa naman dyan, no, siya ang magpapalakas sa'yo. Tapos kung siya naman ang nanghina, ikaw naman ang nagpapalakas sa kanya. Now, some of you baka hindi po kayo familiar sa kwento na paano ba nagsimula ang church in Philippi. No? Fortunately, we have a record
from the scriptures po, na kung paano po nagsimula ang church na ito. Opo, no? This is taken from the book of Acts. Acts chapter 16 actually records for us paano po nagsimula ang church in Philippi. So, bibilisan lang po natin ito, ha? Kasi meron na po tayong nagawang series in the past, no? Yung Catch the Wind na series po natin on the entire book of Acts wherein we went chapter by chapter. Pero ngayon ito, no? Tignan lang po natin, i-highlight natin yung tatlong tao na gamit ng Diyos na naging, pwede sabihin, pundasyon ng church in Philippi. Okay? At dito din po natin makikita na yung glimpse na ano kaya klaseng church itong Philippian church at mahal na mahal sila ni Paul. So makikita po natin dito, no? Una, i-highlight natin si Lydia. At dito siguro makikita natin na sa church in Philippi, mayaman sila sa word. Na? Acts chapter 16, verse 14 to 15. Sabi po rito, one who heard us, si Paul po ito, na? Saka si Barnabas, was a woman named Lydia from the city of Thyatira, a seller of purple goods. So malamang pag sabi purple goods, no? Ito kasi mga mamahaling mga materials. So malamang may kaya, no? Itong si Lydia. Business woman po siya. No? Sabi po rito, she was a worshiper of God. The Lord opened her heart to pay attention to what was said by Paul. And then sabi sa Acts 16:15, and after she was baptized, and her household as well. Wow, no? She urged us, saying, if you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay. And she prevailed upon us. Guys, ito po ang simulain ng church in Philippi. Opo, house church po ito. Saan sila simula nagtipon-tipon? Sa bahay ni Lydia, na mukhang isang mayamang negosyante na convert ni Apostle Paul, nakinig siya sa preaching ni Apostle Paul, binuksan ng Lord ang puso po niya, naging believer po siya, and yung proof ng pagiging believer niya, sabi niya kay Paul, di ba? Mag-Bible study tayo sa bahay ko. No? And as a result, pati yung household daw po niya, lahat daw po sila, hindi natin alam kung ilan po sila. No? Siguro pati yung mga servants niya, no? Nakakilala sa Panginoon. And thus started the church in Philippi. Kaya ibig sabihin, though hindi na po si Lydia, hindi na po siya nabanggit sa Book of Philippians, pero malamang isa siya sa mga naiisip ni Paul ni sinusulat niya yung letter to the Philippians. Si Lydia. Siya yung nag-host. No? In-offer niya yung bahay niya. No? House church po kasi sila eh. No? In-offer niya yung bahay niya para maging ito ang meeting place po nila, ang gathering place nila, and thus was born the Church of Philippi. So word, no? So a church na mayaman sa word brings joy to the heart of their leaders and pastors. Pero alam po ba ninyo, meron din po isang slave girl na hindi na po pinangalanan. Pero ito naman, makikita po natin, malamang ang church in Philippi, gumagana din po, no? Yung signs and wonders, no? Yung kakaibang kilos po ng Diyos. Bakit po? Again, balikan natin, Acts 16, verse 16 to 18. Ang sabi naman po dito, as Paul, no, and Barnabas were going to a place of prayer, we were met by a slave girl who had the spirit of divination. No? So, itong power na to, hindi galing sa Diyos. Galing po ito sa kadiliman. No? May spirit of divination po siya. And brought her owners much gain by her fortune telling. Hindi po, malamang hindi po to hula-hula lang, kundi meron po talaga siyang, siguro pwede natin sabihin, dark powers, no? Na nakaka-discern siguro siya, pero ang source ng discernment niya ay demonic. Okay? So, nag-meet sila ni Apostle Paul, itong slave girl na ito, who was making so much money for her owners or master. No? So, nung nakita niya si Paul, for whatever reason, she began to follow Paul. And then, nakakaloko po, nung sabi po rito, she began to cry out, these men are servants of the Most High God, who proclaim to you the way of salvation. No? Pambihira, demonyo, pero nagsasabi ng totoo.
Minsan, mas mabuti pa ang demonyo. Di ba? Nang na-realize nila, nakita nila si Paul, sa kanya ang Holy Spirit, nag-prophesy po siya, at totoo yung sinasabi niya na sumunod kayo sa kanya, makinig kayo sa kanya. Kasi siya ay servant, alipin ng Diyos, ng tunay na Diyos, at ang kanyang binabahagi, ang kanyang mensahe ay totoo. Pero pagdating sa verse 18, this kept on for many days. Can you imagine, A demonic spirit, siya ang nagtatawag sa mga tao, uy guys, makinig kayo kay Paul. Pero si Paul, na-annoy siya kasi alam niya, yung spirit na meron ng babaeng ito, hindi galing sa Diyos, hindi galing sa Holy Spirit. Kaya finally, he turned to that spirit and said, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And it came out that very hour. Hanggang dyan lang po muna ang kasi malilihis po tayo ng mahaba po yung usapan po natin. Pero kung babasahin po ninyo, nung nawala yung demonic spirit ng babaeng ito, edi nawala na yung spirit of divination niya. So, nawala na rin yung pagkakakitaan ng mga owners niya. Kaya because of that, pinakulong nila si Apostle Paul. Pero ako naniniwala ako, itong slave girl na ito, na kilala sa Panginoong Jesus. Kung hindi man, although ako tingin ko nga, she did. Pero kung hindi man, again ironic, siya ang ginamit ng Diyos. Itong slave girl na to na may demonic spirit, siya ang ginamit ng Diyos to call many people to hear the gospel. At marami sa kanila, I believe, na kilala sa Panginoong Jesus. So may word, pero meron din pong wonders. And finally, kinulong nga po sila Paul, di ba? Kasi nga, nag-lodge ng complaint yung boss o yung amo nitong slave girl na ito. Kasi nawalan sila ng pagkakakitaan. Nawalan sila ng hassle. So, pinakulong sila Paul. Mali pala ako kanina. Ang kasama pala ni Paul dito, hindi na po si Barnabas. By this time, naghiwalay na po sila. Ang kasama na po niya dito ay si Silas. So, pareho silang nakulong, si Paul at si Silas. Pero, hindi po dyan natigil ang kilos ng Diyos. You can imprison the servants of God, but you can never imprison the work of God. So, ito naman, tingnan natin. Acts 16 verses 25 to 31, dito naman natin makikita yung power ng praise and worship. Okay? Sabi po rito, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Nasa loob po sila ng prison po, And the prisoners were listening to them. Siguro sa mga nakakulong, parang concert na po siguro sa kanila yun. Di ba? Na parang, libreng concert. Total, di ba? They had all the time in the world. Wala naman silang pupuntahan Adi, nakikinig na lang din po sila kahit na gospel o hymnal yung kinakanta ni Paul tsaka ni Silas. And then, sabi po rito, suddenly, there was a great earthquake so that the foundation of the prison was shaken. And immediately, all the doors were opened and everyone's bonds were unfastened. And so when the jailer woke and saw that the prison doors were open, he drew his sword and was about to kill himself, supposing that the prisoners had escaped. Kasi sa panahon po nila, pag ikaw po ay nagbabantay ng mga prisoners at may nakatakas at hindi po ninyo sila nahuli, your life for their life. So kung yan ay, for example, na sentence na death, hinihintay na lang yung araw ng kamatayan, yung death sentence niya, malilipat sa iyo, ikaw na nagbabantay sa kanya. So yung death sentence, mapapataw sa iyo, so ikaw ang papatayin. So nung nakita nung jailer na lahat ng mga prison doors bumukas, so sabi niya, imposibleng ma-retrieve ko silang lahat. Kaya sabi niya, might as well kill myself. Pero nagulat po siya, walang tumakas. Grabe po, but Paul cried out with a loud voice, do not harm yourself, for we are all here. Malamang, ibig sabihin po niyan, pati yung mga jailer na born again, nakilala kay Lord, Baka sa kanila, ba't pa kami tatakas? Malaya na kami. Kasi pinalaya na kami ng Panginoong Jesus. Is that an amen? Alam mo, may mga tao nga po na, ako
naka-experience rin po ako ng prison ministry. May mga tao na sa loob ng kulungan, pero sa totoo, ang spirito nila malaya na. No? Kita mo sa mukha nila, some of them ay life sentence, pero kita mo sa mukha nila na yung kagalakan, no, na sabi nila, Pastor, kahit hindi na ako lumabas sa prison, pero pinalaya na ako ng Panginoong Jesus. No? Pag kinuha ako ng Panginoon, kung mamatay ako, alam ko kung saan ako pupunta. Samantalang, no, may mga taong malaya physically, pero spiritually, mentally, no, relationally, no, ay in bondage pa sa kasalanan. But tuloy natin yung kwento. Sabi ni Paul, Jailer, do not harm yourself. Walang tumakas sa amin. Nagulat yung jailer. Sabi niya, meron bang ganun? Magkakataon na niyo yung tumakas pero walang tumakas sa inyo. No? And so, lalo siyang natakot. Ang sabi dito, and trembling with fear, he fell down before Paul and Silas. No? And then, he brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Wow! No? And then, sabi ni Paul, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Kung itutuloy ninyo pagbabasa po nito, malamang yun nga po ang nangyari, no, na yung buong household nitong jailer na to ay naligtas din po. No? So guys, lahat po ito nangyari sa church in Philippi. So, no wonder, no? Ang ganda-ganda ng memories ni Paul sa church na ito. And dami kayang ganap. No? Sad to say, no, wala naman tayo tinitira, no, pero sad to say, maraming church, walang ganung mga kwento. Walang mga patotoo. No? Pero itong church in Philippi, nagsisimula pa lang. Grabe, no? Yung power ng word. Diba? Si Lydia na convert, binuksan niya ang kanyang bahay, no, para maging church. No? Yung power ng signs and wonders, no, na isang babae na may demonic spirit na set free. At dahil dun, no, marami nakakilala sa Panginoong Jesus. And then even nung kinulong sila Paul, no, dyan sa Philippi, no, nabalitaan din nila na actually kung gusto nilang tumakas, kaya nilang gawin. No, pero hindi nila ginawa. Instead, no, ang nangyari, malamang lahat ng mga prisoners na kilala kay Lord, pati yung jailer na kilala rin po sa Lord, kasama ng kanyang pamilya. No? Kaya siguro, again, na-imagine lang po natin, no, na nung sinusulat ni Paul to, malamang naisip niya, ay, naalala ko yung time na kinulong kami ni Silas. Diba? Dahil nag-cast out kami ng demon at napikon yung may-ari, pinakulong kami at ginawa namin, nag-concert kami. Ito yung original na Jailhouse Rock. No? Tado pa nila si Elvis Presley. No? At nag-concert sila sa prison. Lahat nakakilala kay Lord. I'm sure nung sinusulat ni Paul itong Philippians chapter 1, all these memories come flooding back unto him. And bagamat under house imprisonment siya during this time, no? I believe, no? I can imagine Paul, when he was writing, kahit na chapter 1 pa lang, he was already smiling, if not actually laughing, at all these memories. Nung naalala niya si Lydia, naalala niya yung slave girl na na-set free, naalala niya yung Philippian jailer na nakakilala kay Lord, pati buong kanyang pamilya. At saka mga dati niya siguro mga kaposa, di ba? Yung mga fellow prisoners niya, no? Na nakakilala kay Lord dahil nakinig sila ng concert ni Paul at saka ni Silas. See? No, these are the memories na meron po si Paul. Pero hindi lang po itong memory, kundi ministry na po ito. Kaya nga, ang ganda po ng sabi po niya, no? Again, tignan lang po ulit natin itong verse 5 and 6. From the first day, no, siguro yung first day, si Lydia yan, kasi dyan nagsimula ang church in Philippi. No? Nung binuksan ni Lydia ang kanyang bahay para dun sila mag-tipon-tipon, dun sila mag-gather. No? Tapos, during this time, nung sinusulat ni Paul tong letter to the Philippians, malamang mga 10 to 12 years na po ang nakalipas. Pero sabi niya, until now. So, sabihin, 10 years later, na-imprison na si Paul sa Rome, pero yung church in Philippi, nagse-celebrate na ng 10th or 12th anniversary. Di natin alam.
kung 10 or 12 ba, no? Pero nagtansya ng mga Bible scholars, mga ganun na ang pagitan since Acts chapter 16, tsaka itong Philippians chapter 1. No? So, going strong. And then, futuristic, sabi ni Paul, no? Gaya na alam ko, faithful kayo tong past 10 to 12 years since the church started, alam ko, magiging faithful kayo hanggang sa dulo, hanggang sa the day of Jesus Christ. Na? Kung meron tayong mga VIPs po ngayon, okay lang po ba na kausapin ko lang muna yung mga Horizon Online members po natin. No? So, hindi ko alam kung may nanonood po sa atin na you have been with us since 1993. Malamang wala. No? Pero just in case, may mga kasama po tayo sa campus ministry na nagsimula sa UST, na nag-spread sa PUP, CEU, FEU, no? Diba, ibang mga kolehiyo. No? Then 1993, nag-start po tayo. Ngayon, 32 years later, sa awa ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, nandito pa po tayo. No? Hindi man natin masabing tayo yung faithful. Si God, faithful siya since day 1, 1993, hanggang ngayon, 2025. Pero dahil faithful ang Diyos, we can also, like the Apostle Paul, say, we are confident. No? And sana ito din ang masabi ko sa lahat ng mga nanonood po sa atin na kung kailan man babalik ang Panginoong Jesus, kung mauna man tayo kunin ng Panginoong Jesus, na ma-rapture tayo or mamatay po tayo at hindi pa bumabalik ang Panginoon, I trust na until that day na we see Jesus Christ face to face, you and I, we will be faithful until the end. So may kausap po ako mga Horizon Online champs. Amen po ba tayo dyan? No? Lagay po natin sa comment section kung ito rin ang conviction ninyo. Ito rin po ang hope ninyo na magpapatuloy ka hanggang sa dulo. Lagay po natin. Faithful till the end. Amen. Yan ang nagbibigay ng joy, lalo na sa isang lingkod ng Diyos. And finally, hindi lang yung pagpapatuloy ang nagbibigay ng kagalakan kay Paul, kundi yung the joy of maturity. The joy of maturity. Ano sabi ni Paul? Tapusin po natin tong passage po natin. Verse 9. And it is my prayer that your love may abound more and more with knowledge and discernment, so that you may approve what is excellent and be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. May dalawa pong specific na pinagpe-pray si Paul para sa maturity ng Philippian Christians. Ano po itong dalawang specific na prayer of maturity? Una, love with discernment. Opo, Horizon Online champs, hindi natin masasabing mature tayo kung hindi po tayo marunong umibig. Pero hindi lang po puro pag-ibig, kundi love with discernment. Bakit po love with discernment? Tanungin po ninyo ako sa chat, bakit? Ayan, Simple lang po ang sagot. Kasi kung isipin po natin, the wisest man in the Bible, nahulog sa kasalanan dahil sa maling pag-ibig. The strongest man in the Bible, si Samson, nahulog sa kasalanan dahil sa maling pag-ibig. See? Sobrang nakakatakot, hindi yung pag-ibig, kundi yung maling pag-ibig. The wrong kind of love to the wrong kind of person, or sometimes even in the wrong season of life, can bring down even the wisest and the strongest. Kaya nga, ang love natin dapat may kasamang discernment. Okay? Hindi pwedeng love na walang truth. Hindi pwedeng, ayoko siyang share ng gospel, baka ma-offend, di ba? Sige, ayaw mo share ng gospel, paano siya maliligtas? Tama? No? So, hindi naman din pwede na, Pimas, mahal ko siya kahit na may asawa na. Di ba? O kaya, gusto ko siya maganda siya gwapo siya kahit na hindi pa siya Christian. No. Kaya nga, ang love, diba? Sabi niya, that your love may abound more and more. Pero, ano sabi ni Paul? With knowledge and all discernment. Come on, lagay nga po natin sa chat box, discernment, bebe.
So yung love natin, dapat may kasamang discernment. Hindi puro emosyon. Hindi puro feelings. Hindi masama ang feelings in and of itself. Pero yung love na yan, di ba? Hindi porke may naramdaman ka, this person makes you feel good, this person makes me feel special. Okay, sige, nandiyan na tayo. Pero, di ba? Yung response mo sa kanya, ano yung tamang response? No? So, baka, yun nga, hindi pa sa tamang oras, hindi pa sa tamang panahon. Or baka meron na siyang asawa. Di ba? So, hindi na talaga, hindi na tayo pwede. Di ba? Pero hindi, totoo po ito. Ingatan natin yung love. Okay? Hindi pwede yung, pag-ibig, hahamakin ang lahat. No. Ang tamang pag-ibig, ang biblical na love, ang Christ-like na love, laging may self-control. Hindi yung hahamakin ang lahat. Hindi, di ba? Hindi mo i-compromise ang relationship mo kay Christ. Hindi mo i-compromise yung integrity mo, yung purity mo, para sa love. Kasi kung kailangan mo i-compromise yung integrity mo, yung purity mo, then hindi yan biblical love. Hindi yan Christ-like na love. Amen po ba tayo dyan, mga Horizon Online Champs? Amen, So make sure ang love natin may tamang discernment. Grow in love, yes, by all means. Pero make sure, yung love mo habang nag-grow din po yung discernment. Knowledge and discernment. Pantay. Okay? Next, hindi lang po love with discernment, kundi live with distinction. Live with distinction. Philippians 1:11, sabi niya, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ. Ano po ang bunga ng isang taong nagmamature? Ano pong sagot? Meron pong katuwiran. Righteousness. So, hindi lang po, Pimans, marami na akong disciple. Okay, pero nag-grow ka ba in righteousness? Araw-araw ba mas nagiging holy tayo? Araw-araw ba mas nagiging katulad tayo ni Kristo? So, hindi lang po ito yung fruit na ministry. Okay, marami kang ministry. Magaling ka kumanta, magaling ka sumayaw, kaya mo pa mag-preach. Halos lahat nasa sayo na. Pero pag ganun ba, mature ka na? No, gifted ka lang. Iba pa yung gifted, iba pa yung mature. Paano natin masasabing mature na tayo? Of course, yung love mo may discernment, pero yung buhay mo may distinction. Ang mas nakikita sa atin ay yung kabanalan. Yung katuwiran. Filled with righteousness, it is such kind of life that brings glory and praise to God. Again, lagay naman po natin sa comment section, mga online champs, distinction. Kanina, discernment, di ba? Ngayon naman, dapat ang buhay natin may distinction. May pinagkaiba. May difference sa mga tao sa paligid natin. So, tanungin ko lang po kayo, 3 kinds of joy. Hindi lang natin sabihin, ito lang 3, Pero si Paul, meron siyang at least 3 sources of joy. Kayo, saan nanggagaling ang saya mo? Kay Paul, sa memories niya, sa mga taong na-ministeran niya, in this case, the Philippian Christians, yung ministry, kasi pwedeng sabihin, because of ministry, kaya nakulong si Paul, pero hindi mo maalis ang ministry kay Paul kasi ang ministry din ang nagbibigay ng galak at ng saya kay Paul. And yung makita ni Paul na yung mga disciples niya, nag-grow, nagmamature, yan ang nagbibigay ng joy kay Paul. Kayo, ano ang nagbibigay ng joy sa inyo? Are you ready for our gospel? Ito po ang gospel po natin. Balikan natin yung Philippians 1:3. Ano sabi ni Paul sa mga Philippian Christians? I thank my God in all my remembrance of you. Ano nagbibigay ng kagalakan kay Paul? One of many is yung pag naalala niya yung mga Philippian Christians. Pero alam po ba ninyo, binigyan tayo ng Lord ng the gift of remembering. Pero alam po ba ninyo, at a pivotal time in history, God, the Father, actually chose to forget. Yes, hindi lang to forget, but to forget His very own Son, Jesus Christ. Bakit?
Kasi at that very moment, basahin po natin, Matthew 27:46. About the ninth hour, Jesus cried out with a loud voice. Ano daw sabi niya? Eli, Eli, or Eli, Eli, lema sabachthani. Which means, in English, my God, why have you forsaken me? Pwede rin po sabihin na, Lord, Father, why have you forgotten me? Opo, no? During this time, pansamantala, kinalimutan ng Ama ang kanyang bugtong na anak. No? Kasi at that very moment, no? Inaako ng Panginoong Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan. So that one day we can remember, one moment in time, God the Father chose to forget His Son. Just so that you and I, right now, we can have the gift of remembering. As a matter of fact, no, at that very moment din, one of the thief on the cross, sabi niya kay Jesus, remember me when you come into your kingdom. And Jesus said, Luke 23:42, diba? Sabi ng thief, remember me when you come to your kingdom. At sabi ni Jesus sa kanya, no, verily, verily, I say unto you, today you will be with me in paradise. Wow, no? Nagpapasalamat po ba tayo sa Panginoong Jesus? The one who was forsaken, the one who was forgotten, just so that one day, He can remember us. Opo, no? Yung nangyari kay Jesus, hindi na po mangyayari sa sino mang Christian sa buong mundo. Kasi, paano tayo makakalimutan ng Ama? Nandyan yung anak, seated at the right hand of the Father, making intercession for us. No? Kaya, araw-gabi, minuto, segundo, sa langit, hindi tayo nakakalimutan ng Ama kasi laging nire-remind siya, quote-unquote, no? Nire-remind siya ng anak about us. Wow! No? Grabe po talaga ang gospel. No? Si Jesus ang nawalan so that we can have it all. No? So, are you ready for our gospel and our big idea? Ito po ang ating gospel and big idea. No? Remembering Jesus reminds us of joy. Ngayon, you and I, we have the gift of remembering. We can remember our friends. We can remember our families. We can remember the good times. No? But most of all, you want to have permanent joy in your heart, always remember Jesus. Because as often as we remember Jesus, no, that reminds us that we have so much joy. You know, so many things to be grateful for. So many things to be thankful for. Yeah, again, totoo. Mahirap ang buhay. Masakit minsan ang mabuhay. Di ba? Mahirap ang ministry. May pain ang ministry. Pero kung isipin natin si Jesus, hindi po ba? Mas mangingibabaw at mangingibabaw lagi. No? Yung ginawa ni Jesus para sa atin. At the joy of the Lord will become our strength. Thank you for watching. No? Thank you for tuning in, for staying with us until this time. No? So, again, gusto ko po kayo remind, especially those of you who are watching live on a Sunday, no? Congratulations! Because success begins on Sundays.